Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi natin ngayong araw ay kwentong patungkol sa maglolo. Napangalanan na lang nating Lolo Amir at Goyo. Si Lolo Amir ay isang albularyong manghihilot, samantalang si Goyo ay kinupkup niya mula sanggol. Anong oras na, Goyo? Matulog ka na. Ano bang ginagawa mong bata ka? Bakit nandyan ka pa sa tapat ng pinto? Hindi maganda lagi ang nagmumukmuk lalo pa sa 10 oras ng gabi. Ang asar na tugon na wika ng Lolo Amir. Wala po lo. May inaayos lang po ako. Sige na po lo, matulog ka na po. At susunod na lang po ako. Medyo maalinsangan po kasi kaya hindi po ako makatulog. Ang nagmamaktol naman na sagot ni Goyo. Abay, umiiyak ka ba? Sa kahoy bata ka. O huwag kang magdrama dyan ng ganitong mga oras, baka mamaya magsilabasan ang mga ano dyan, ikaw din. Medyo hindi maganda ang panahon ngayon, apo. Masyadong mainit. Pero hindi dahilan ang klima sa pagpupuyat mo. Lagi ka nalang ganyan. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Huwag kang maglihim ha. Ang nag-aalalang tugon ni Lolo Amir. Hindi naman po ako umiiyak, lo. Saka iniisip ko lang kung di bali na nga lang po. Tatakutin mo pa talaga ako, lolo. Aswang, elemento, engkanto, at kung ano-ano pa naman yung mga nakakatakot na kwento. Kwento lang po yan, lo, ng mga tambay doon sa baryo natin. Pero wala namang katotohanan. Saka wala naman po akong problema, lo. Sadyang mainit lang po talaga. Ang naaasar na tugon naman ni Goyo sa kanyang lolo. Hindi lang basta kwento yan, Goyo. Huwag mong hihilingin, baka pag pinakitaan ka at matakot ka lang din. O siya, sige na. Matutulog na ako. Patayin mo ang lampara bago ka matulog ha. Tama na yung pagbibilang mo ng mga bituin. Kung ano man yung nasa isip mo, apo, manalangin ka nang kung ano man ang nasa kalooban mo ay magabayan ka ng Diyos Ama. Pag ganitong maalinsangan, sigurado akong may gumagalang nilalang. Ang pananakot naman ni Lolo Amir sa kanyang apo. Nako, itong si Lolo talaga, oo. Opo, lo, lagi naman po ako nananalangin. Kaso sadyang hindi lang po binibigay ni Lord ang pinagdarasal ko. Sige na po, matulog ka na po at baka mamaya kung saan pa po mapupunta ang mga pinagsasabi mo. Hindi naman nauso ang aswang, lo. Ang tugon naman ni Goyo. Nananalangin ka nga pero bukas ba sa loob mo? Ay, nakong bata ka. O siya, sige na at kailangan ko na ding magpahinga. Saka ikaw din, Goyo ha. Matulog ka na. Ang sabi naman ni Lolo Amir. Hindi na sumagot si Goyo kung kaya't pakiramdam ni Lolo Amir may mga bagay talagang nililihim ang bata. Ramdam niya ding nalulungkot ito dahil sa mga katanungang hindi niya masagot-sagot sa apo. Sa puntong iyon, sumasagi sa utak ni Lolo Amir na ihayag ang kwentong matagal na niyang tinatago. Taong 1997, noong nagkaroon ng kaguluhan sa baryo nila. Dahil di umano sa mga rebelding pumapatay sa mga bagong silang na bata. Na siya naman nagpabago sa takbo ng buhay ni Lolo Amir. Kasabay ng kaguluhang iyon ay ang pag-iwan kay Goyo sa pangangalaga ng matanda. Nag-iisa lang sa buhay noon si Lolo Amir kung kaya't siya lang din ang nagtaguyod kay Goyo.
Noong umagang iyon, naalimpungatan si Lolo Amir dahil sa maagang pagdadabog sa pinto. Nagising siya sa lakas ng pagkatok ng kumpare niya. Ayon dito, kailangan di umano ng tulong dahil may mga bata sa baryo nila na nagkaroon ng malubhang pagkapilay. Walang ibang matakbuhan ang kumpare kung kaya't maagang nanghingi ng saklolo kay Lolo Amir. Inabisuhan naman ng matanda ang kumpare na susunod na lang dahil ayon kay Lolo Amir, tulog pa si Goyo at kailangan pa niyang mag-ayos ng gamit. Bit-bit ang balde habang nakakaramdam ng pagkaasar si Lolo Amir, mag-aalas 7 na at hindi pa nagawang bumangon ni Goyo. Noong oras na yon, naghahanda na ang matanda upang puntahan ang katabing bahay ng kumpare na kung saan nandoon daw ang 4 na mga bata. Isang kilalang albularyo si Lolo Amir, ngunit mas pinagtuunan niya ng pansin ang panghihilot. Sa kabilang banda, wala naman sa hulog si Goyo habang nagmamaktol. Kamot-kamot pa ang noo na lumabas sa silid. Nakasimangot pa ito habang sumasagot ng pabalabag sa lolo. Lo, ang aga-aga ang ingay niyo po. Anong oras na po ba? Bakit parang aligaga po kayo? Hayaan niyo na po ang mga gawain dyan at ako na po ang bahala mamaya. May lakad po ba kayo, Lo? At parang kay agay kinukalimbang niyo na ang pintuan ko. Saka Lo, ang mga gawaing bahay ay wag mo na pong intindihin. Hayaan nyo na lang po dyan at mamaya-maya lang ho ay gagawin ko yan. Tsaka, saan po ba ang tungo mo, Lo? At parang napatigil sa pagsasalita si Goyo. Oo, hindi lang ako. Pati ikaw. Sasamahan mo ako doon sa baryo at may magpapahilot daw. 4 na mga bata iyon at kinailangan ko ng alalay. Kaysa naman maghilata ka dyan maghapon, halika at samahan mo na lang ako. Medyo malayo ang lalakarin ko kaya syempre kailangan ko ng kasama. Matanda na ako, Goyo, hindi ko na kaya ang maglakad ng malayo. At syempre, gusto ko din maturuan ka ng mga ginagawa ko. Magbibinata ka na at hindi mo man lang pinagtuunan ng pansin ang mga bagay na makakapagbigay sa akin ng kapanatagan. Ang sabi naman ni Lolo Amir. Si Lolo talaga? Kailangan mo pa ba akong isama sa panghihilot mo, Lo? Abay 4? Sino-sino naman po iyon? Saka Lo, di man lang po ba tayo magkakape muna? Kita nyo po, di man lang ako nakapaghilamos tapos ganitong bungad agad ang isasambulat mo sa akin. Pwede po ba na mag-agahan na lang po muna tayo, Lo? Alam nyo naman po pala na malayo, bakit pupuntahan nyo talaga doon? Pwede naman siguro sila na lang, Lo, ang papuntahin mo dito. Sila ang may kailangan tapos tayo pa talaga ang maglalakad para sa kanila. Ang aga nyo pa po. Ako nililitan niyahan, alam nyo namang hindi naman po ako marunong manghilot. Lalong hindi po ako mahilig sa ginagawa mo, Lolo Amir. Ang sagot naman ni Goyo. Merong rason kung bakit hindi sila nagpupunta dito. Ang sabi ng kumpare ko kanina, hindi daw makatayo ang mga bata. Hindi nga daw makapagsalita at makagalaw. Saka kung hindi sana tulog ang inaatupag mo, edi sana hindi tayo tatanghaliin. Hala, sige. Lagi ka na lang puyat sa pagbibilang ng bituin. Ang sabi ko sa iyo kagabi ay matulog ka ng maaga. Ayan tuloy, anong oras na? Sige na, magbitbit ka na lang ng kahit ano dyan na pwede mong masubo at ako'y magliligpit na ng mga kagamitan natin na dadalhin natin mamaya sa panghihilot. Alam mo naman na wala namang inaasahan ng mga kabaryo natin sa mga ganitong problema. Saka Apo, gusto ko habang bata ka ay matutunan mo ang mga ginagawa ko. Walang ibang aalalay sa akin kundi ikaw lang.
Alam kong walang hilig sa mga ganito ang kagaya mo, pero kung maaari sana, bigyan mo naman ng pagkakataon ang sarili mo na makita ang adhikain ng gawaing ito. Hindi lang ito bastang propesyon, Goyo. Ang sabi naman ni Lolo Amir. Hindi makapaglakad, hindi din makapagsalita, tapos magpapahilot? Lu, ano ang koneksyon doon? Pati ba dila nila na baldado? Ay, oo na po. Wala naman po akong magagawa kundi ang sumunod sa inyo, Lolo. Pero sana mapagpasensyahan niyo po ako kung mahihirapan po kayo sa pagtuturo sa akin. Saka, hindi naman po ako nagbibilang ng mga bituin, Lolo eh. Parang marami lang po talagang bumabagabag sa isip ko. Ang sagot naman ni Goyo sa kanyang lolo. Ay nakong bata ka. Ano pa nga ba? O siya sige, at baka saan pa to mapunta ang pag-uusap natin. Dalian mo na at anong oras na? Kung ano man ang rason mamaya at malalaman natin. Huwag nang masyadong magtanong at ikaw ang babalian ko oras nang hindi natin maabutan ang mga batang magpapahilot. Naiintindihan ko naman, apo. Hayaan mo sa tamang panahon. Mapapaliwanag ko din sa iyo ang lahat. Ang sabi naman ni Lolo Amir. Itong si Lolo, akala ko naman mamamatay na. Kaagad yung mga maghihilot. Bleh. Ang pabulong na sagot ni Goyo. May sinasabi ka ba, Goyo? Lakasan mo at hindi ko marinig. Hindi maganda ang magsalita ka ng ganyan ng mag-isa. Lalaki kang... Nakong bata ka. Naasar na ang kanyang lolo dahil sa pagmamaktol ni Goyo. Wala po, Lo. Sige po, tatapusin ko na po itong binabalot ko. Minsan po, ugaliin niyo pong maglinis ng tenga kasi nabibingi na po kayo. Ang sagot naman sa kanya ni Goyo. Nakakunot ang noo ni Goyo habang nakikinig sa mga kasunod na litanya ni Lolo Amir. Alam niyang wala din naman siyang magagawa kung di ang sumunod sa lolo. Buong buhay ni Goyo, tanging Lolo Amir lamang ang kasama niya. Ni hindi man lang nasilayan ng bata ang mga magulang niya. Habang nag-aayos si Lolo Amir ng mga gamit na dadalhin, biglang natabig ng matanda ang isang kahon. Hindi niya maiwasang maalala ang kahapon na pilit niyang kinakalimutan. Noong iwan si Goyo ng mga magulang nito. Ayon pa kay Lolo Amir, ang kahon na iyon ay naglalaman ng mga bagay na kung saan magagamit ni Goyo para sa oras na magkaroon ito ng interes na hanapin ang mga magulang niya. Itinabi iyon ni Lolo Amir habang iniiling ang ulo. Ayaw niyang maalala kung paano inabandona ng mga magulang si Goyo noong sanggol pa lamang. Ilang sandali lang nang napalingon ng matanda sa kinauupuan ni Goyo. Hindi napigilan ni Lolo Amir ang magsalita lalo pa nung mapadako ang paningin niya sa binabalot ni Goyo. Ano ba yung dadalhin mo? Abay, uuwi naman tayo agad, Goyo. Hindi tayo titira doon. Para yatang lahat ng kanin ay binalot mo na sa dahon ng saging. Ang lagay niyan parang 1 taon kang hindi kakain. Ang sabi ko ay magbitbit ka lang ng pwede mong masubo. Kulang na lang buong kaldero ang binalot mo. Asar na sabi ni Lolo Amir. Buti na lo ang sigurado. Kung pwede nga po itong kaldero na lang ang dadalhin ko, kaso ang itim po ng puwet. Magkakalat pa po ako doon, saka baka mamaya magugutom tayo doon. Mandakin mo ba naman, ang sabi mo po ay 4 na bata, tapos malayo ang pupuntahan natin. Lo, kailangan natin kumain. Paano ka makakapanghilot ng maayos kung gutom tayo? Saka, ano yan, Lo, ang mga nilalagay mo sa kahon? Gamot mo ba yan? Ang tanong ni Goyo sa kanyang lolo. Nakung bata ka talaga, oo.
Tapos biglang iniiba ang usapan. Ito ba? Gagamitin sa panghihilot. Lanahimag. Mabisa to sa panghaplas lalo na kung may mga pilay. Nagdala na din ako ng kamangyan at ilang gamit pampausok. Panigurado lang na may gagamitin tayo mamaya. At siya nga pala, pagkatapos mo dyan, manguha ka ng dahon ng kasla sa likod bahay natin. Samahan mo natin ng dahon ng bayabas. Tama na iyang pagbabalot mo ng kanin, wala naman tayong iuulam dyan. Ang sabi naman ni Lolo Amir. Po? Bakit dahon ng bayabas? May tutuloyin po ba tayo, Lo? Di ba para lang yun sa mga bagong tuli? Tsaka, kahit kanin lang tulo, matatawid nito ang gutom, oras di tayo makauwi agad mamaya. Ang sagot naman ni Goyo. Ikaw kaya ang tutuliin kung bata ka? Wala tayong tutuliin. Magagamit natin iyon lalo pa kung medyo malala ang pagkapilay. Sige na, at anong oras na? Isupot mo na yung mga baon mo. Huwag sa dahon ng saging at baka matapon. At sundin mo na ang pinapakuha ko. Huwag ka na lang magtanong ng magtanong. Mamaya at malalaman mo din kung para saan niyang pinapakuha ko. Hindi na nagsalita si Goyo. Alam niyang wala naman din siyang panalo kung makikipag-argumento siya kay Lolo Amir. Samantalang naisaayos ng matanda ang lahat ng kanilang dadalhin. Ilang sandali ang lumipas nang bagtasin ng maglolo ang kahabaan ng pilapil. Medyo may kalayuan nga talaga ang lugar ng kumpare ni Lolo Amir. Habang naglalakad, pinapaalahanan ng matanda si Goyo na makinig at makimatsyag sa gagawin. Batid niyang labag sa loob ng bata ang pagsama kung kaya't habang naglalakad ay kinausap niya ito. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwento. Antabayanan niyo po ang susunod na kabanata kung saan makakaengkwentro si Lolo Amir ng isang lasing na ginamit ng isang aswang para manipulahin ang buong istorya. Naway antabayanan niyo po ang kabuuan ng kwento at